Oh my God, patay na ba to? Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. Today, bibigyan ko kayo ng update sa mga projects na pinagagagawa natin the past few days, the past few weeks. Ano na nga bang nangyari sa Drip? Sisimula na tayo dito sa ating Drip shallow tank. Alam nyo na isa to sa mga pinaka-iconic na na-setup ko dito sa Drip by Vinci. Ito na po yung itsura niya sa ngayon. A few weeks ago, alam nyo na bumili tayo ng mga guppies dahil gusto ko nga magbalik sa guppies. Kumuha tayo ng mga albino blue topaz and ito yung nilagay natin dito sa ating Drip shallow tank. The past few weeks, medyo nag-worry ako sa kanila dahil nga sobrang lakas ng ulan, pabago-bago yung panahon, pero itong ating Drip shallow tank wala naman siyang heater. Pinaka-kinakatakutan ko talaga sa mga guppies ay mag-clamp fin sila. Nangyayari yon kapag merong sudden change of water temperature sa ating mga tank. But luckily dito sa ating Drip shallow tank, walang guppy na nag-clamp fin. Sobrang happy ko dahil nakapag-breed pa nga sila, grabe. Makikita nyo on this side, some of our females are already pregnant. Meron kayong makikitang fry doon. Yes, yung ibang fry hinalo ko na dito. Yung other fems ko nilagay ko dito sa ating 75-gallon tank pero nilipat ko sila dun. Sa 50-gallon tank na to, I know this is a really bad setup. Dito ko nilagay yung mga fems ko na ABT. Nandito rin lahat ng fry. Tapos yung mga fry, makikita nyo lang na pakalat-kalat dun sa ating 50-gallon tank. Ayan, may lumalangoy na isaw. The problem with this tank is di ko malagyan ng aeration dahil nga naubos na yung aking air hose and hindi ko makonect papunta rito yung mga sponge filters dahil nga inurong natin yung ating 100-gallon tank. So temporarily nilagay ko na lang yung mga jungle vallisneria pots ko dito. Tapos makikita nyo dyan lahat ng mga fry and ng mga fems natin na naglalanguyan. Medyo okay naman sila pero much better kung meron tong aeration. A couple of days ago ginawa natin ng bagong setup itong ating 100-gallon tank. Minove ko, pinagpalit ko ng pwesto yung ating cage and yung 100-gallon tank para hindi siya tumama dun sa crack ng bato. Ito na po yung update sa ating 100-gallon tank. Nagte-thrive ang ating mga isda. Sobrang gaganda nila. Kitang-kita nyo naman dun sa kulay ng ating mga angelfish na sobrang nagugustuhan nila tong 100-gallon tank setup natin. I also have here mga tiger barbs, merong mga PKBM na mga kalna, may platy. Andito yung mga Buenos Aires na bigay sa atin ni MG Fishes. Meron tayo dong mga Corridora. Napakarami talaga nating isda dito. Ayan sila. Andun sa ating corner ang ating discus. Ito yung mga tinanim kong hydrilla dito na sabi ko nung hindi pa nag-clear out yung tubig. So far so good naman sa ating 100-gallon tank. Ang kulang ko na lang dito is hindi ko pa nagagawa yung in-pipe and yung out-pipe nito kaya nung nabawasan yung tubig dahil sa evaporation hindi ko siya napunan ulit. Andito naman ang ating cutie patuti na si Baba. Nagtatago siya. Mamaya pa kasi ito gigising kaya ayan ay istorbo natin siya. Sa sobrang puti ng mata ng ating PKBM na white eye, mukha siyang patay. Napaka-cute niya. Oh, ayan. Oh, sobrang cute.